Kumakalat na po ngayon sa social media, maging sa mga mainstream media, mga kababayan, at pinagkakaguluhan na rin po ng ating mga kababayan, itong di umano'y naaresto na si dating spokesperson Harry Roque, mga kababayan. Pero ang katotohanan po, mga kababayan, lahat po ng mga nakamasid o nakakaalam na di umano'y naaresto na si dating spokesperson Harry Roque, naguguluhan pa rin po, mga kababayan, kung ano ba talaga ang totoo. Kasi meron pong nagsasabi na iba'y hindi pa. Ang sabi naman itong ibang mga mainstream media, ang title, naaresto na, pero meron pong question mark. Di ba gay nakakalito ho, mga kababayan? Ngayon, alamin po natin ang katotohanan, mga kababayan, kung naaresto na ba talagang totoo itong si Attorney Harry Roque. Okay, dito po sa balita ng GMA, mga kababayan, ito nililinaw ko po, hindi ko po sinisiraan ng GMA, kundi binabasa ko lang po itong kanilang caption, mga kababayan, para malinawan po tayong lahat. At dadating din po tayo doon sa punto na malalaman po natin ang katotohanan tungkol po sa mga balibalitang ito. Okay? Kinakailangan lamang po natin, mga kababayan, simulan ito sa simula para umabot po tayo sa dulo at malalaman po natin ang katotohanan. Ito na, Harry Roque, na-aresto na. O, kita nyo ho yan, mga kababayan. Meron pong question mark, di po ba? Yan po ay makapagbibigay po ng medyo agam-agam sa ating mga kababayan. Senate President Tito Soto, pinakukumpirma sa Department of Foreign Affairs kung totoong naaresto na si dating presidential spokesperson Harry Roque sa The Hague o sa Netherlands, mga kababayan. Iniutos niya ito sa gitna ng pagdinig ng panukalang budget ng DFA ngayong Martes, Nobyembre 25, 2025. As of 4:15 p.m., sinabi ng DFA na wala pa itong kumpirmasyon. So, tama po ang naging caption ng GMA, mga kababayan, na maglagay po sila ng question mark. Kasi nga, sinabi daw po ng DFA na wala pang kumpirmasyon. Okay? Dito naman po sa isang balita, mga kababayan, ang sabi, breaking news. Kita nyo ha, breaking news. Nadampot na si dating presidential spokesperson Harry Roque at kasalukuyang nasa Schiphol Airport sa Amsterdam, Netherlands. Ayon yan daw sa source ng Abante News Online, mga kababayan. Okay, diretsuhin na po natin. Huwag na po tayong magpaligoy-ligoy, mga kababayan. Ito ho ay mula mismo sa pahina ni Attorney Harry Roque. Ayan, nakikita niyo naman siguro, mga kababayan. Ito sabi, malinaw po ito, mga kababayan. Okay, sa mga taga-suporta, mga followers ni Attorney Harry Roque, higit sa lahat, mga nagmamahal sa kanya, wag ho kayong magalumihanan. Ayan, relax lamang po kayo, ika nga, mga kababayan. Huwag po kayong magdadamdam. Huwag kayong matatakot. Huwag kayong mabahala para kay Attorney Harry Roque. Dahil ito po, mismo ay galing kay Attorney Harry Roque na babasahin ko. Office of Attorney Harry Roque, 25 November 2025, mga kababayan. There is no truth to the rumors that I have been arrested. Walang katotohanan ang balibalitang na-aresto na di umano si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Maliwanag, walang na-arestong Attorney Harry Roque. Hanggang sa ngayon, nagpapagala-gala lang siya. Ito pa, I have a scheduled flight to Vienna, Austria today, November 25. Details to follow. Ayan, mga kababayan. Ayan, ipinakita niya po yung kanyang plane ticket, mga kababayan. Patungo po si Attorney Harry Roque ng Amsterdam, mga kababayan, sa Vienna, Austria. Tama ba? Amsterdam ba ito? Vienna, Austria? Teka, basta yun na yun. Basta papaalis po siya ngayon, mga kababayan. Kasi ang itinutumbok na naman po natin dito, kung na-aresto na nga ba o siya, wala. Eto nga't katotohanan na. Walang attorney na aresto. Sa madaling salita, malaya pong nakakagala-gala pa si Attorney Harry Roque. Okay, huwag na po kayong mangamba, mga kababayan, dahil maliwanag po na maayos pa po si Attorney Harry Roque gaya ng mga sinabi niya po sa kanyang pahina, mga kababayan. Ito pa po, mga kababayan, itong tungkol naman po sa akusasyon, hindi lang akusasyon, mga kababayan, kundi talagang pinatutuhanan ni Saldico na mayroong 50 billion pesos na insertion itong si Sandro Marcos. Pero dito po sa balita, mga kababayan, itinanggi daw po ni Sandro Marcos. Ganun na naman kasimple po. Kaya kasi pag pinartaan ka na kawatan, itanggi mo.
Pag pinararatangan ka na adik ka, itanggi mo. Ano pa nga bang aasahan natin? Di siyempre, itatanggi talaga nila. Ito ang balita. Tinatanggi ni House Majority Floor Leader Representative Sandro Marcos ang umano'y 50.938 billion budget insertions na iniutos niya kay dating House Committee on Appropriation Chairperson Saldico. Maliwanag yan, mga kababayan. Itinanggi po ni Sandro Marcos. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple magsinungaling. Mga kababayan, itatanggi mo lang. Basta wag na wag kang aamin. Ika nga ng mga kaibigan nating mga mahilig sa chicks, Pang-11 utos ng Diyos. Pasensya na, pabiro lang po yun. Wag na wag kang aamin. Ayun. Si Sandro Marcos, mga kababayan. Abay, talagang pinag-iitan niyang wala siyang kinalaman o walang katotohanan itong mga sinasabi ni Saldico. Kasi, bakit ganyan? Bakit itinatanggi ho nila? Maging si Bongbong Marcos ay itinatanggi niya po, mga kababayan. Bakit? Kasi, ang gustong mangyari nitong mga ito, mga kababayan, mapauwi talaga. Sino? Si Saldico. Gusto nila na si Saldico mismo ang magsasabi, yung hindi po yung katulad sa social media na napapanood mo natin. Dito, sa mga pagdinig, mga kababayan, pagdinig na pwedeng gawin sa ICI, pwede rin pong gawin, mga kababayan, sa Senate Blue Ribbon Committee, at ipahayag niyang muli yung mga naging pahayag niya sa online video na ipinapakalat niya na mismo ngayon. Yung bang siya mismo magsabi, pero hindi ho Mga kababayan, mahirap po yun sa parte ni Saldico. Kasi maraming pwedeng gawin ang gobyerno o ang presidente mismo, mga kababayan. O di kaya si Martin Romualdez, dito kay Saldico. Naroon yung ika nga tinatawag na takot ni Saldico, mga kababayan. Natatakot siya para sa kanyang seguridad. Kaya maaaring yan ang dahilan. Kaya ayaw umuwi ni Saldico dito sa ating bansa. At minabuti niya siguro, napakinggan na lang ang kahilingan ng ating mga kababayan na bago ka magdesisyon na umuwi, ilabas mo muna lahat ng mga ebidensya, tapusin mo lahat na ilabas ang ebidensya, sabihin mo sa ating mga kababayan, para nga naman kung umuwi sa ating bansa at kung ano ang mangyari sa kanya, kaya paano, lahat ng ebidensya na ilabas na at naitago na yan. Maaaring yun na lamang po ang susundan sa mga gagawing pagdinig saan man, ICI man yan o Senate Blue Ribbon Committee. Ito pa isa, dagdag pa ito, mga kababayan, di ba? Napakadalas pong pangalanan ni Saldico, si Bangag. Dito tayo magsalita ng Bangag, mga kababayan, kasi alam niyo naman po, sa programa, hindi ho tayo pwedeng makapagsalita yan. Dito, sa channel natin, madalas pong itanggi ni Bangag na, teka, wala akong kinalaman dyan. Hindi ko sila inutusan na mag-insert sila ng mga budget at pirmahan yung mga napakalaking proposed budget na yan. Di ba? Sa madaling salita, naguhugas kamay na naman siya. Diyan naman magaling yung lintik na yan di ba? Ito, ang sabi, mga kababayan, ni Saldico, binutata siya mismo ni Saldico, mga kababayan. Ito, siya mismo ang nag-utos. Maliwanag. Paano ngayon to i-deny ni Bongbong Marcos o ni Gonggong Marcos, mga kababayan? Iginiit ni dating Representative Saldico na hindi umano pwedeng sabihin ni President Bongbong Marcos na wala siyang alam sa usapin ng mga insertions sa national budget. Ayan Mr. President. Hindi niyo po pwedeng sabihin na wala kayong kinalaman. Dahil kayo daw po mismo ang nag-utos. Paano ngayon yan, Mr. President? Impeachable offense yan. Karagdagan po yan sa magiging kaso mo para maging sapat na ikaw ay mapa-impeach sa inyong posisyon. Ayon na rin po ito kay Vice President Sara Duterte o ayon kay Ko, malinaw umano sa mga naging pulong at usapan na mismo siya ang nagbibigay ng utos. Napakaliwanag naman pala, mga kababayan Si Bongbong Marcos po ang nagbibigay ng utos kay Saldico. Sige, maglagay ka dyan. Sige, magdagdag ka pa. Mag-insert ka pa ng malalaking halaga. At yun na nga, tugma naman sa mga sinabi ni Gutesa na nakapag-deliver sila ng mali-malitang pera. Ganun din ang sinabi ni Saldico. At meron mga litrato. Kung si Gutesa nga, nagulat tayo dun sa sinabi niya na isa daw siya sa mga nagdi-deliver ng mali-malitang pera na tinawag nilang basura. Mahirap paniwalaan? Yes, kasi walang resibo. Oo, verbal lang. Pero etong kay Saldico, hindi lang po ito verbal, mga kababayan. Kundi may kaakibat po ito ng mga dokumento. Naka-indicate po ang mga presyo ng mga proyektong masasabi nating palpak o ghost project. 50 billion, 50 million, 10 million,
kalalaking halaga ng mga yan? Oh, di ba kapanipaniwala po ang mga testimonya ni Saldico at ni Gutesa? Kasi nagkaparehas po eh. Yung kay Gutesa, sinabi niya lang. Etong kay Saldico, the same sa sinabi ni Gutesa, pero may kalakip na mga ebidensya, litrato, at mga paper trail, no, mga kababayan, na naroon talaga yung pangalan ng mga proyekto na masasabi nating palpak, ghost project, may presyo. Di ba? Tapos itatanggi ni Bongbong Marcos na wala siyang kinalaman. Sinungaling. Giit niko, maraming umanong opisyal at taong kasama sa proseso ang makapagpapatunay na hindi ito basta gawa-gawa lamang. Dahil personal daw siyang nakasaksi at nakausap ang mga direktang sangkot. Kita nyo na? Ang pinakamainam na naman ito, mga kababayan, sa susunod na video ni Saldico, aabangan natin, bagamat nagpalabas sa kanina ng panibagong video, maaari na panood na po ninyo dito sa channel ko. Sabihin niya, itong sinabi niya rito na direkta niyang nakausap, mga kababayan, itong mga naging saksi, at sangkot na rin. Pangalanan niya kung sino ito. Sana mangyari yan. Total, pinagbigyan na tayo ni Saldico, sinabi natin sa kanya na kumanta na siya, ayan, kumanta na nga, no? Sana ikanta niya pa yung iba pang mga sangkot. Kasi yung mga nahuhuli ngayon, nakita ho natin sa social media, meron na pong mga mugshot, mga kababayan. Parang, ako ito sa akin lang naman to, no? Parang mga walang kasalanan po yan eh. Parang nadamay lang po, mga kababayan, basta kayo tinuro lang, para meron lang masabing may nahuli na sila. Pero ang katotohanan ng mga inosente yata yung mga yan eh. Hindi sa ipinagtatanggol ko, mga kababayan, wala tayong karapatan magtanggol dahil hindi po tayo abogado. Pero ramdam ko lang po. Pero kung totoo man, abay mabuti kung isa sila o sangkot sila sa mga pagnanakaw na ito sa kaban ng bayan. Ito pa hindi pwedeng sabihin ni Pangulo o ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari kasi mismong siya ang nagbibigay ng utos. Maliwanag, mga kababayan, sino daw mismo nagbibigay ng utos? Walang iba kundi si President Bongbong Marcos, mga kababayan. Nako! Nako! Nagkakaalaman na. Unti-unti nang lumulutang ang katotohanan, hindi unti-unti, lang lumutang na ang katotohanan, mga kababayan. At yung mga paninira nila kay Congressman Pulong Duterte tungkol po sa 49 billion na di umano'y ibinulsa lang ni Pulong Duterte. Hinahamon niya ngayon, mga kababayan, si Sandro Marcos na maglabas ng resibo. Gayong nalaman ni Pulong Duterte na meron din palang insertion itong si Sandro Marcos na nagkakahalaga ng 50 billion pesos. Ngayon, Sandro Marcos, ano na boy? Nakahanap ng butas si Pulong Duterte para questioning ka. Maglabas ka ng resibo. Wag kang bastang tanggi ng tanggi. Tinanggi mo eh. Tinanggi niya rin, mga kababayan eh. Na wala daw katotohanan yung sinasabi ni Saldico eh. Na meron siyang insertion na 50 billion eh. Total, sige, Sandrico. Sandrico naman tuloy. Sandro. Total, itinanggi mo na. Yung mga sinabi ni Saldico. Ngayon mo, patunayan sa amin kung totoo yung sinasabi mo. Supalpalin mo ng katotohanan si Saldico na mali yung mga sinabi niya. Sa paano paraan, maglabas ka ng resibo. Yan din naman ang hamon sa'yo eh. Ni Pulong Duterte, maglabas ka ng resibo, pogi. Kung ayaw mong mabansagan na kawatan, mga Marcos kawatan, kung ayaw mong mapasama sa mga Marcos na kawatan, ilabas mo ang resibo. Magpakita ka ng resibo. Hindi lang yung mga resibo na ito ginastos ko, ito na ilagay kong pera dyan sa mga flood control project na sa distrito ko. Hindi yung gano'n kundi mismong litrato ng mga proyekto mong flood control. Hindi lang sa distrito mo. Meron pang umaabot ng Cebu, meron pang umaabot na kung saan parte ng ating bansa. Mga proyekto mo rin yan, samantalang meron ka namang sariling distrito. Bakit nagpagawa ka ng mga flood control project sa hindi mo distrito? Meron pong mga congressman yung lugar na yan. Meron pong mga alkalde, gobernador. Bakit pinaghihimasukan mo? Di ba, mga kababayan? Halimbawa, dito sa Valenzuela, yan, merong sariling congressman. Pinasok ni Sandro Marcos, mga kababayan, humingi ng budget sa Kamara, magpapagawa siya ng flood control project dyan. Halimbawa, sa Tulyahan Bridge, ipapaayos niya. Tawag dito, magagandahin, palalakihin pa. Ayan, para maiwasan ng mga pagbaha. Pero hindi niya po distrito yan eh. Hindi naman po siya party list, mga kababayan eh. Kundi, congressman siya na meron lamang distrito. Na sana, yun lang ang una niyang asikasuhin, pero hindi po, dumadayo na po siya, mga kababayan, kung saan-saan. Para lang siguro magkaroon ng proyekto at higit sa lahat, makapag-insert ng malalaking halaga, mga kababayan. Pero, ang pinakamotibo, malay natin, baka talagang magnanakaw siya, mga kababayan. Ano ang sa palagay ninyo?
Kayo na po ang humusga. Agad dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas. Huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Nagsabi may pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. Naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Bakit hindi niya agad tinanggal noon pa? Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, pero kahit na na-deliver na ang 1 billion pesos para kay Pangulong Marcos at kahit na naisama na rin sa 2025 budget ang 100 billion pesos insertion sa pamamagitan ng BICAM Committee, ayon mismo sa utos ng Pangulo, nagagalit pa rin daw si BBM. Kaya noong February 2025, sumulat po ako ng isang confidential letter kay Pangulong Marcos. Doon ko ipinaliwanag na ginagawa ko lang ang mga utos niya tungkol sa mga insertions na sinasabi niyang hindi na raw niya makilala. Ilalabas ko po ang sulat ko sa Pangulo kasama ng video nito. Si Yusek Jojo Cadiz ang nag-ayos ng aming meeting noong March 2025 sa 1201 Aguado Street, tapat ng Malacanang, Gate 4. Pero sa halip na kumalma ang Pangulo, lalos lang siyang nagalit. Sa halip na itanggi o linawin niya ang tungkol sa 100 billion insertion, pinagsabihan niya kami ni dating Speaker Romualdez at sa akin mismo, diretsahan niyang sinabi, huwag mo akong pigilan sa mga insertions ko. Huwag ka nang makialam sa budget. Dahil sa mga binitawang salita sa akin ni BBM, naging malinaw sa akin na siya mismo ang nag-utos kila Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin na ipasok ang 100 billion pesos worth of projects. Kaya kung hindi talaga totoo na galing sa Pangulo ang utos, bakit hindi niya agad tinanggal noon pa sina Secretary Mina Pangandaman at Undersecretary Adrian Bersamin nang pinaalam ko sa kanya ang 100 billion insertions sa pamamagitan ng sulat? Bakit ngayon lang nila pinag-resign kung kailan nalaman ng publiko ang tungkol dito? And also, kinausap ako ni Yusek Jojo Cadiz at nagsabi na pinapa-insert ng mga projects ang Pangulo na worth 50 billion pesos. And sinabi ko kay Yusek Jojo na meron ng instruction kay Secretary Mina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin about the 100 billion pesos insertion. And sabi niya, kakausapin niya ang Pangulo na kung pwede, doon na lang i-charge ang gusto niya ng 50 billion pesos na insertion. Ngunit ang sagot ng Pangulo, humingi ka ng bago or dagdag na insertions. Doon po nakita at naramdaman na hindi pwedeng sabihin ng Pangulo na wala siyang alam sa mga nangyayari. Kasi mismo siya ang nagbibigay ng utos. Ako mismo ang nakasaksi at nakausap ng mga taong direktang sangkot. Kaya hindi na pwedeng maghugas kamay at magturo na parang inosente. At kung titingnan ninyo ang 2026 budget, may panibago siyang 97 billion insertions. Pero ngayon, ipinasok na mismo sa President's Budget or NEP 2026. Yan po ang kinumpirma ni Secretary Manny Bunuan na may instructions ang Pangulo na magpasok ng 100 billion ulit sa President's Budget. Kaya wala na siyang pwedeng ipamigay. Ito ay nalaman ko noong May 2025 sa meeting namin kasama si dating Speaker Romualdez sa number 30 Tamarind Street, Forbes Park. Kaya nang nadiskubre ng House of Representatives ang insertion sa flood control sa 2026 budget, ibinalik namin ang DPWH NEP 2026 dahil mali na ito at panibagong flood control projects na naman. Hindi lang po ang Pangulo ang may insertion sa budget. Pati po si Congressman Sandro Marcos, meron din pong pinapasok taon-taon. Noong 2023, may 9.636 billion pesos. Noong 2024, 20.174 billion pesos. At nitong 2025, 21.127 billion pesos. Lahat-lahat, ang kabuuan ay 50.938 billion pesos. At bawat taon po, sa tuwing dumarating ang BICAM budget process, lagi po may utos si Congressman Sandro na ipasok ang mga proyekto niya. Nalaman ko na lang sa mga contractor na galit siya sa akin nung pinag-uusapan na ang 2025 GAA budget. Ang sabi daw niya, ipatatagal ako at magpa-file ng maraming kaso laban sa akin. Kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertion na gusto niyang ipasok. Ang dahilan daw, may mga contractor na nakapag-advance na sa kanya at dahil hindi na ipasok ang buong halaga, kailangan daw niyang magsauli sa mga yon. Para malinaw sa taong bayan, ilalabas ko po sa video na ito ang listahan ng mga proyekto na kasama sa mga insertions ni Congressman Sandro.